Yeah. Good morning po, no, especially po sa ating bisita ngayon, ano po, si Sister Joy, fresh from the Philippines. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon at welcome dito sa Japan. Kamusta po ang Japan maliban po sa malamig ang panahon? Pero praise God at sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Kagaya po ng ating inawit kanina, sadya pong napakabuti ng ating Panginoon. Ano po, ito na po yung huling Sunday natin sa taong 2025. Ano po, praise the Lord. At tayo'y naririto pa rin at patuloy tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos sapagkat tayo ay buhay pa hanggang sa ngayon. No? So maraming mga kapatiran natin na hindi na po nakatawid ng 2026. Ano po? So praise God at tayo'y narito na sa malalapit na araw ng huling araw pala ng 2025. So sabi nga po sa Psalms 126:3, sabi niya, sadya pong napakaraming kabutihan ng ginawa ng Diyos sa atin kaya po tayo nagagalak. Ano po? Hindi man laging maganda, pero kahit may sufferings tayo, meron pa rin tayong kagalakan sapagkat tayo ay nasa ating Panginoon. Gumagana ba to bro? Yung ano? Clicker? Ayun. So, okay. So, sa ating pong mga nakaraang mga pag-aaral sa series po natin, ano po, ating pong balikan yung mga nakaraang nating mga topic, ano po, yung mga tinalakay sa atin ng ating mga kapatid. Sabi diyan, work out your own salvation. Do so with fear and trembling. Allow God to work in us. Do all things without murmuring and disputing. Be children of God without fault by being blameless and harmless. Ito po ay matatagpuan sa Philippians 2:12 hanggang 2:15. So, sa ngayon naman po, ang ating tatalakayin is yung karugtong po nito hanggang Philippians 2:16. Ito po yung foundation ng ating kakayanang gawin ang lahat ng ito at tunay ng magningning or maging shining as lights in the world. Ano po? So, dito ang ating tatalakayin ay ating ang pangahawakan yung salita ng buhay. At ito po ay matatagpuan natin sa, ito pala yung ating title, Shining as Light in the World. At ito po yung ating talata sa umagang ito. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ang ating talata. Sabi po dyan, in Philippians 2:16, sabay-sabay po natin basahin in 3, 2, 1, go. Holding fast the word of life so that I may rejoice in the name of Christ, that I have not run in vain or labored in earth. Amen. So, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, O Lord. Napakabuti niyo, Panginoon, sa amin sa umagang ito. At sa pagtatapos po ng taong ito, Panginoon, sa uling linggong ito, Panginoon, nawa ang aming pag-aaralan, Panginoon, ay magamit po namin ito, Panginoon, sa susunod na taon, Panginoon. Ito'y bilang paghahanda niyo sa amin, Panginoon, upang kami po ay magliwanag sa mundong ito, Panginoon. Especially sa mga darating pang mga alam namin na mas maraming mga pagsubok o mas maraming pang mga kaguluhan o anumang Lord na hindi kaya-aya. Ito po yung mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito naming maririnig. Ito ay maging kalakasan namin, Panginoon. Ito ay magiging panghawakan namin, Panginoon, upang meron kaming sandata, Panginoon, sa mga darating pang mga araw, Panginoon. At Lord, ihanda niyo rin po ang aming mga puso. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran, kababaang loob, Panginoon, sa mga nagawang kasalanan namin, O Lord. At Lord, dalangin namin ng iyong Holy Spirit na samahan kami, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga bagay na nais niyong iparating namin, O Lord. At Lord, sa umagang ito, dalangin namin na ang pangalan niyo ang aming mapapurihan, ang aming makita, ang aming madakila, Panginoon. At ang iyong lingkod na iyong gagamitin sa umagang ito, Panginoon, ibaba niyo po ako sa inyong paanan, Panginoon,
sa pinakamababa, O Lord, at tanging pangalan nyo lamang ang aming makita, ang aming maitaas, ang aming madakila, at aming mapapurian. Muli, Panginoon, tinataas namin itong lahat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sabi diyan, holding fast the word of life. Sabi diyan, ang word of life, ito ay nagtuturo sa atin kung paano natin pagtatrabahuan ang ating kaligtasan. Amen? Ang word of life, ito ay idinisenyo upang turuan tayo ng magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Ito yung diniscuss sa atin ni Pastor Frank na hindi ito takot na sobrang nakakatakot ng Panginoon, kundi ito'y pagrespeto o paggalang natin sa Panginoon bilang Diyos natin. Ang word of life ay ito yung tabak ng Espiritu. Ito yung sword natin. At dahil dito, mahalagang bahagi ng paggawa ng Diyos sa ating buhay. Ito yung mga sandata natin sa mga bagay na kumakalaban sa atin dito sa mundo. Sa pamamagitan din ng word of life, natutunan natin ang panganib ng pagrereklamo at pagtatalo. So, nakikita natin na, di ba, sabi, wag natin pagtatalunan yung mga bagay na hindi ka nais-nais. At sa tulong ng word of life, maaari tayong maging walang kapintasan at mga anak na Diyos na walang dungis. Ngunit, upang mangyari po ang lahat ng ito, kailangan nating panghawakan ng mahigpit or holding fast. Sabi nga dyan, di ba? Holding fast the word of life or yung salita ng buhay. Ano po ang mga tamang paraan, upang gawin ito? Sabi po sa Ezra 7:10, si Ezra po ay isang batang pari sa Lumang Tipan at matutunan natin kung paano ang mga kailangan at ang tamang pagsunod dito. Sabi diyan, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang may sagawa niya ito, upang may turo niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin. So sa talatang ito, natutunan natin na inihanda niya ang kanyang puso sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang hanapin ang kautusan ng Panginoon, to seek the law of the Lord. Pangalawa, upang isagawa ito. Hindi niya lang pinag-aralan, kundi gagawin din. Sabi niya, to do it. At upang ituro ang mga natutunan niya at alintuntunin sa bayan ng Israel. Sa pagsunod sa kanyang halimbawa, minumungkahi po dito na ang unang hakbang na ating gagawin is holding fast the word of life. Sabi po kasi sa NIV na translation, ang nakalagay doon is hold firmly. Pangahawakan mo ng mahigpit yung salita ng Diyos. Sabi po doon sa yung unang topic po natin, yung unang punto natin is learn the word. Sabi niya, through diligent study. So, how to practice diligent study? Paano isasagawa ang masigasig na pag-aaral? Paano daw natin gagawin ang pag-aaral na ito? Una, craving God's word. Sabi po sa 1 Peter 2:2, sabi diyan, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So hangarin po natin ang salita ng Diyos tulad ng isang sanggol na nagugutom. Di ba? Pag ang sanggol nagugutom, talagang iyak siya ng iyak. Hanggat hindi siya nabibigyan ng gatas, hindi siya titigil sa kakaiyak. So, sana ganun din daw tayo sa ating pag-aaral. Para tayong mga sanggol na laging gutom sa kanyang salita. So, ituring natin yung salita ng Diyos na parang gatas na isang sanggol. Ano po? Minsan po, paano kapag na tayo, grown-ups na tayo, para pa rin bang gatas? So, sa panahon natin, kapag pagod po tayo, ang salita ng Diyos, yung gawin nating kapahingahan. Kapag gutom po tayo, yan yung ating almusal, yung agahan, tanghalian, hapunan, merienda, midnight snack, ang salita ng Diyos. Kapag tayo naman po'y nalilito, gawin din nating mapa.
gawin nating Google Map yung salita ng Diyos para hindi tayo maliligaw. Amen po ba? Ang Panginoon po ay gaya rin po ng isang nagmamahal na magulang. Hindi niya tayo pababayaan kapag tayo umiiyak at hihingi sa Kanya, tayo ay Kanyang bigyan. Ano po? Kung tutusin, nakahanda na rin naman yung pagkain natin eh. Kung tutusin, nandyan na rin naman eh. Kumbaga yung salita ng Diyos is parang nasa rep yun, refrigerator. Bubuksan lang natin, kukunin natin yung pagkain doon. Kaya lang, minsan, tamad tayong magbukas ng ref. Amen? Tamad tayong magbukas ng Biblia. Kumbaga, nandun na yung pagkain, tayo lang yung hindi nagugutom. Iba yung ating binubuksan, ibang ref. Amen? So baka ref ng kapitbahay natin yung ating binubuksan, kaya hindi tayo nagugutom din. Amen po? So pangalawa, planting God's Word. Sabi po sa James 1:21, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay kakayahang magligtas sa inyo. So paalala po sa atin ng talatang ito na talikuran natin yung mga masasamang gawain at alisin na po natin yung mga hadlang sa ating puso at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, kapag tinanim natin ang kanyang salita sa ating puso, ito po ay lalago. At ang Diyos po mismo ang magpapalago nito. At habang po lumalago ang salita sa loob natin, unti-unti nating nararamdaman na binabago tayo ng Diyos. Amen? Unti-unti nating nararamdaman na hinuhubog tayo ng Diyos sa bagong pagkatao. Amen? Magagawa lamang po natin ito sa pamamagitan ng daily Bible reading. So, nagagawa po ba natin yung magbasa araw-araw ng salita ng Diyos? Sabi po sa Joshua 1:8, keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. So, nakikita dyan, di ba? To be prosperous and successful. Pag binasa po natin yung Book of Joshua, sabi po doon sa mga, kasi hindi ko pa naman nabasa yung buong Bible, pero doon sa aming pag-aaral, si Joshua lang po yung tanging lingkod ng Diyos na natapos yung kanyang misyon na hindi siya nagkasala sa Panginoon o hindi siya tumalikod sa Panginoon. Kumbaga si Joshua, hanggang sa kanyang huling part ng buhay niya, job well done si Joshua. So kaya kasi, hindi niya tinigilan, di ba? Binili sa kanya ng Diyos mismo na, ano pa lang yan, verse 1 pa lang ng Joshua, di ba? Yan na yung mga una pa lang na binilin sa kanya ng Panginoon na wag mong kaligtaan, basahin yung kasulatan para ikaw ay magiging successful. Kaya naging successful si Joshua at ang bilin pa ni Joshua doon sa huling part ng buhay niya, as for me and my house will serve the Lord. So binili niya pa yun sa sunod niya generation na magpatuloy na maglingkod. So yun po yung ating gagawin. Ano po? Pangalawa, pursuing truth together. Ano ibig po sabihin nito? So take advantage po natin yung mga Bible study natin, prayer meeting, Sunday worship. Kasi kapag sama-sama po tayong nag-aaral sa salita ng Diyos, sabay-sabay rin tayong lumalago. Sabay-sabay rin natin na pangahawakan ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin nakikita yung kanyang pangako. So minsan, yun yung sa amin bilang isang mga tawag doon yung may ministry, minsan nakakaramdam kami ng panghihina bilang mga tao dahil lumalago ba ang aming ministry? Lumalago ba yung aming mga kasama? Dumadami ba kami? May natutunan ba yung mga kasama namin sa ministry? Nabago ba? Hindi kami, alam namin na wala kaming kakayanan magbago,
ng buhay ng bawat isa. Pero bilang isang tao, nalulungkot din kami minsan kasi parang hindi nagwo-work, hindi siya naggo-grow. Pero ang paalala sa amin, magpatuloy kaming maglingkod sa Diyos. Alam namin na ang Diyos na ang kikilos sa buhay ng bawat isa. So, yun, pursue natin truth together. Sama-sama nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Huwag nating kaligtaan yung mga Sunday worship natin, Bible study natin. Mahalaga yun kasi diyan natin napangahawakan yung salita ng Diyos. Diyan natin nakikita diyan nangungusap pala yung Diyos sa atin. Amen po ba? So, why diligent study matters? Bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga ang pag-aralan ng salita ng Diyos? Una, avoid misleading others. Baka, ma-mislead nga natin yung iba kapag hindi natin napag-aralan ng tama. Kapag hindi natin napag-aralan ng tama ang salita ng Diyos, maaring imbis na tama yung mapa na may bigay natin, mali ang kanilang mapupuntahan. Maaring maligaw natin ang mga tagapakinig. Sabi po sa 2 Timothy 2:14, remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about the words, to no profit to the ruin of the hearers. Sabi niya, iwasan daw natin yung mga walang pakinabang na salita. Kasi ito'y magdudulot ng pagkawasak. Sabi niya, pagkaruin ng mga tagapakinig. Maaring maligaw natin yung mga tagapakinig. Mahalaga ang masusing pag-aaral ng salita dahil may mga taong umaasa rito. Kapag tama ang ating pagkakaunawa, nakapagpapatibay tayo ng pananampalataya ng iba. Pero kapag pabaya po tayo, maaari tayong makapagpaligaw ng iba. Baka mamaya maling pagkain yung ating maiyahin. Imbis na mabusog, imbis na maging malusog, sumakit pa ang tiyan. Amen? Ikaw pa ang sisihin. Sabi ni brother, sabi ni pastor, ganito yung yung pala, hindi. Amen? Pangalawa, rightly divide scriptures. Sabi po sa karugtong sa verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ano po ibig sabihin nito? Sabi doon sa ibang salin, do your best to present yourself, yung diligent. Yung tama, yung intindi natin ng salita ng Diyos. Kapag ito po yung unang-unang sa pag-aaral namin sa Bible Seminary, ito po yung unang-unang tinuturo sa amin. Ito yung ito yung mga life verse ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos at nag-share ng salita ng Diyos, yung maging diligent, yung pagsikapan mo talaga, yung do your best nga, yung ibang salin, do your best para hindi ka mapapahiya, 'di ba? Sabi diyan, no? To approve yourself and does not ashamed and rightly dividing the word of truth. Dapat sa pagbabahagi din natin ng salita ng Diyos, huwag nating kaligtaan na ang Panginoon yung madakila. Baka mamaya, pag nag-share tayo ng salita ng Diyos, especially sa iba na hindi pa mananampalataya, tayo lang bida, hindi ang Panginoon. Baka puro ako lang, kasi ganito nangyari sa akin, ganito ako. Hindi na nakita ang Panginoon. Amen? Kaya dapat, laging sentro ng ating pag-aaral at pag-share ng salita ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, lead toward godliness. Yung karugtong sa verse 16, but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Ibig sabihin ng but shun profane, ibig sabihin po, no, avoid useless worldly and spiritually unhelpful conversation. Ibig sabihin nito, iwasan natin yung mga walang kabuluhan na pag-uusap,
yung makamundo at espiritual na hindi nakakatulong, especially sa ating pag-uusap. Ano ibig sabihin nito? Chismis. Imbis na i-share natin yung salita ng Diyos, chismis na lang ang ating naibabahagi. Pansinin po natin ang mga babala ni Pablo sa batang ebanghelista na si Timoteo. Sabi po sa 1 Timothy 6:3-5. Sabi niya, kung magtuturo ang sinuman sa ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Amen? Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa pagkainggitan, alitan, kutyaan at masasamang hinala. 5. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Sabi pa doon sa karugtong nito, Timoteo, pakinggan mo ang pinagkakatiwala sa iyo. Iwasan mo ang pag-uusap na lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Dahil sa kanilang pag-aangking, mayroon sila nito, may mga nalilihis sa pananampalataya. So, ibig sabihin, pinabalaan na sila na kapag mali o yung walang kabuluhan yung mga bagay na tinuturo, ito'y makapagpalihis sa mga mananampalataya. Kaya kung tunay nating nais na panghawakan ng salita ng buhay sa paraan na makatulong sa atin na magningning na parang ilaw at hindi mapapaya, kailangan nating simula sa paghahanda ng ating mga puso. Unahin natin palang ihanda ang ating puso upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Sabi niya, holding firmly the word of life. Pangalawang punto, live the word of life through consistent application. Sabi niya, faith requires action. Sabi niya, may panganib na dulot kapag tayo po ay tagapakinig lamang at hindi gumagawa. So, hindi rin pala maganda kung tayo tagapakinig lang at hindi gumagawa. Sabi sa James 1:22-24, sabi diyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen? Dinadaya lang natin ang ating sarili, hindi ang Diyos. Dinadaya lang natin ang sarili, hindi ang dyablo. Kasi alam na ng dyablo na kontento lang tayo doon sa pakikinig. Dinadaya din natin ng Diyos sapagkat kilala niya ang nilalaman ng ating puso. Nakikita niya kung ano yung nilalaman ng ating puso at tagapakinig lang pala ito. Ang dyablo naman, tuwang-tuwa sa atin, sabi niya, sige, mag-church lang kayo, mag-attend kayo ng Bible study, mag-attend kayo ng prayer meeting, makinig lang kayo. Pero wag nyo nang isagawa, wag nyo nang gawin. Masaya na yung dyablo doon sa atin pagka yung ginagawa natin. Pero ang bilin sa atin ni Santiago, mababasa natin sa James, sabi niya, dinadaya nyo lang inyong sarili. So hindi rin ng mga tao ang nasa palibot natin ng ating dinadaya sapagkat nakikita rin tayo ng mga tao kung paano tayo namumuhay. Kung tayo tagapakinig lang at di natin ginagawa, sabi niya, punta naman ng church yan, paglabas naman ng church, hindi naman sinasabuhay. Laman din naman ng chismisan, laman din naman ng inuman. Amen? So, useless lang din, dinadaya lang natin ang ating sarili. Wala ring kwenta, no, pagpunta natin sa church kung hindi naman natin isinasabuhay. Ang sabi pa diyan sa karugtong nito, ang mga taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Sabi niya, tayo rin mismo ang nawawalan kapag hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Dahil ang tunay na pagpapala ay dumarating sa pagsunod, hindi lang sa pakikinig. So malinaw kapag inaaral natin ang kanyang salita, tapat natin sundin
At ang pagpapala ng Diyos ay ang ating maranasan. Kung tayo'y makikinig lamang at hindi kumikilos, para tayong taong tumingin sa salamin at agad nakalimutan ng kanyang nakita. Sayang naman po ang biyaya. Amen? Sayang ang pagkakataong magningning bilang ilaw sa mundong madilim. Kaya mga kapatid, huwag tayong manatiling tagapakinig lamang. Maging tagapagpatupad tayo ng salita ng Diyos. Sa bawat pagsunod, nariyan ang pagpapala. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, nariyan ang Diyos para magbigay sa atin ng pagpapala. Pangalawa, compassion not performance. Sabi kasi dyan, ang mundo natin marami ng pariseyo. Sabi dyan sa Matthew 23, verse 1 to 3, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan, ang mga pariseyo, ang mga kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinangangaral. So huwag tayong parang mga pariseyo na hypocrites, di ba? Ang sabi doon, masakit man ang salita, pero mga hipokrito kasi sila. Ngaral sila ng ngaral, pero hindi naman nila isinasabuhay. So huwag natin na dagdagan pa yung bilang ng mga pariseyo. Amen? Tayo dapat maging masunurin sa Panginoon. Pangatlo, application shows devotion. Through consistent application, we demonstrate the value of the will of God. Ano po ibig sabihin nito? Ito yung ating talata nung Christmas party natin. Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Inanyahan po tayo ng Diyos na ialay natin ang ating sariling buhay bilang isang handog na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen? So, hindi sapat na makinig lang tayo, hindi sapat na dumalo lang tayo, kundi ialay din natin ang ating buhay sa Kanya. At sa pangatlong puntos natin, light the world with the Word. Through teaching it to others. Sabi po sa una, growth through practice. Sabi pala, growth through practice. Sabi po sa Ezra 7:10, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang may sagawa niya ito at upang may turo niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. So napakaganda pong modelo si Ezra. Hindi lang siya nag-aral para maging marunong. Hindi lang siya nag-aral upang matuto. Nag-aral siya upang sumunod at sa pagsunod niya upang makapagturo siya sa iba. Sa buhay niya, makikita natin ng tatlong haliging dapat ding maging kagaya ni Ezra. Una, puso na naghahangad matuto. So, dapat meron tayong puso na nais matuto, gustong matuto. Si Ezra po ay hindi nag-aral ng pabigla-bigla o paunti-unti. Sabi ng talata, buong sikap. Talagang pinagsikapan niyang pag-aralan yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang siya, okay lang, magbasa ngayon, bukas o mamaya, o bukas, wag na. Pero siya, kumbaga, consistent yung pag-aaral niya, talagang buong sikap, kumbaga, diligently yung kanyang pag-aaral. Pangalawa, pagsunod na nagbubunga. Yung pagsunod niya, nagkaroon ng bunga kasi gusto niyang makapagturo sa iba. Yung puso niya, gusto niyang
meron ding matuto. Hindi siya lang yung matuto, hindi yung nagtatapos yung kanyang natutunan sa kanyang sarili lang, kundi ibahagi ito sa iba. Kaya sana ganon din yung ating maging modelo, no? Maging modelo natin si Ezra at ganon din ang magawa natin sa ating buhay. Pangalawa, proclaim His life. Our core calling, yung pinakasentro po ng calling natin is yung proclaim natin yung word of life. Hindi lang ito calling ng mga pastor, hindi ito calling ng mga lingkod ng Diyos, kundi calling natin ng bawat isa na tayo po ay makapagbahagi ng kanyang salita. Sabi po sa 1 Peter 2:9-10, ngunit kayo ay isang laing pinili, mga marlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng kanyang kamangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. So, tayo po ay malinaw na tinawag ng Diyos upang ipahayag ang kamangang-manghang ginawa ng Diyos. So, magagawa lang po din natin makapagpahayag ng mga kamangang-manghang gawa ng Diyos sa atin mismong buhay. Sa atin mismo nakikita yon. Hindi rin yun nakikita sa ating salita, kundi sa ating gawa. So, yung bagong identity natin, dapat yun na natin may isa sa buhay. Yung identity natin na tayo'y mga anak ng Diyos na inahon sa kadiliman. Sabi diyan, our identity is our mission. Because we are chosen, we proclaim. Because we are royal priest, we intercede and serve. Because we are holy nation, we live differently. Because we receive mercy, we extend mercy. Because we were brought into the light, we shine that light. Amen? Pangatlo, hope brings light. Ito na yung greatest hope natin. Nakapagbigay tayo ng liwanag sa mundong ito. Kung tutusin natin yung pamumuhay natin sa ngayon, nasa mundo na tayo ng kadiliman, So, paano ba ang liwanag natin? Parang Christmas light lang na maliit yung kanyang liwanag. O yung parang kagabi nakita ko sa aming kwarto, merong laruan si kami na dinidikit sa pader na kapag nailawan, di ba pag pinatay mo ng ilaw, nag-glow. Sabi ko, paano ba ang liwanag natin? Ganun lang ba tayo kaliwanag? Yung parang nag-glow lang tayo. Or para tayo mga bumbilya talaga na asing nakikita yung liwanag natin. So tayo na rin nakakaalam na kung ano yung liwanag natin. Pero sana, di ba, hope brings light, yung pag-asa natin na yung ating buhay ay talagang mag-ilaw, yung magliwanag tayo. Amen? Kung tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangang-manghang liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo, He can do the same for others as we share the same message, di ba? Magagawa niya rin yun sa iba kung pareho o binibigay natin yung parehong mensahe. Kaya habang nagsisikap tayong magningning bilang mga liwanag, huwag nating kalimutan na i-proclaim yung salita niya, na ito ay din yung liwanag. Ito yung pinagmulan ng liwanag sa mundo. So others may also experience God's grace and light. Amen? At sa ating pong pagtatapos sa series, mula po sa umpisa natin na simulan, ating pong babasahin yung buong topic natin ng buwan na ito. Sabay-sabay po natin basahin in 3, 2, 1. Therefore, my beloved, as you have always your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both who will do all things
things without complaining and disputing, that you may become blameless and children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom who shine as light in the world, and holding fast the word of life, I may rejoice. Amen. So mga kapatid, habang nakikita natin yung pagkaligaw po ng ating lipunan, madali tayong mabahala at maghanap ng mabilisang solusyon. Ngunit pinapaalala po sa atin ng salita ng Diyos na ang tunay ng pagbabago ay hindi lamang nagmumula sa mga kautusan, kundi ang mahalaga ay ang pagsunod natin nito. Ngunit hindi nito kayang baguhin ng puso. Ang paraan ng Diyos ay may mas malalim na pamaraan at mas mabisa na pamamaraan. Ang kanyang bayan na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman, gaya ng mga unang iglesia na nagbago ng isang immoral at maras na kultura, tayo rin ay tinawag na magningning bilang mga ilaw sa sanlibutan. Shine as lights in the world. Sa pamamagitan po ng pagsunod, kabanalan at kababaang loob at pag-ibig na nakikita sa atin araw-araw na pamumuhay, kaya sa halip po na makiayon tayo sa mundo, mamuhay tayo sa paraan ni Kristo. Sa halip na umasa lamang tayo sa pagbabago ayon sa kautusan, maging ang mga tao ay nagpapakita ng pagbabago ng kanilang puso, mamuhay po tayo ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang ating misyon, magdala ng liwanag kung saan may kadiliman, magpakita ng pag-ibig kung saan may pagkakahati, maghatid ng pag-asa kung saan may takot, at ipahayag ang ebanghelyo na siyang tanging may kapangyarihan magbago ng buhay. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, sa pagtatapos ng taong ito at sa pagsisimula ng 2026, O Lord. Kaming mga anak mo na inyong pinili, na inyong tinawag, na inyong inahon mula sa kadiliman, Panginoon, ay siyang magningning sa mundong ito, Panginoon. Ay siyang magliwanag sa mundong ito, Panginoon. Hindi liwanag na pakundap-kundap, Panginoon. Hindi liwanag na parang isang Christmas lights lang, Panginoon, kundi magliwanag na nagmumula sa inyo, Panginoon. Masigit pa sa liwanag ng araw, Panginoon. Masigit pa sa liwanag ng buwan, O Lord. Alam namin na hindi kami, Panginoon, handa sa mga bagay nito, pero sa biyaya mo, Lord, sa salita mo, Panginoon, na aming pinangahawakan ng mahigpit, O Lord, isa sa buhay po namin na ito, Panginoon. Gawin namin ito hindi lamang sa pag-aaral, kundi sa aming paggawa. Hindi lamang sa pagkikinig, Panginoon, kundi sa aming pagkilos, O Lord. At higit sa lahat, ang pagsunod namin, Panginoon, sa ano man po ang iyong nais, sa ano man po ang iyong kalooban para sa aming buhay, O Lord. Muli, Panginoon, tinataas po namin ito sa lahat sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, Diyos po ang papuri. Good morning po.